Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa buhay. Ito po ay $1 trillion worth dahil wala ka naman pong mabiling buhay na kahit mayroon kang 5 trillions, maghahanap ka kung saan ka makabili ng pangdagdag mo sa buhay upang umabot ka ng 100 years. So ang ating pag-uusapan ngayon, paano humaba ang buhay. Pakinggan po natin ang isang expert kung anong sinasabi niya upang humaba po ang ating buhay. Engineer how they do it. You can see 5 things. Number 1, they don't smoke, they don't drink. They are a healthy body weight for most of their life. Here's where it gets interesting. People who reach 90 to 100 are above average in physical abilities. The last, this is the most important, right? You have to be disease-free until 70. Every one of us is capable of doing these 5 things. But 88% do not because they are not aware that this is what it takes. So what I'm saying is you can actually program. If you tick all of those 5 boxes, if you're male, you're 40% more likely to reach 90 to 100. If you're female, you're 50% more likely to reach 90 to 100. Simple lamang ang kanyang sinabi. Sabi niya, don't smoke, don't drink, mamuhay ng healthy lifestyle, physically active, at program. May programming ka, mayroon kang desire, mayroon kang goal na humaba po ang ating buhay. So yan po ang kanyang simple formula upang humaba po ang buhay. Bago po tayo magpapatuloy, ang ating pong advocacy ay mga energy saving devices at isa na rin sa ating advocacy ay yung mamuhay po na healthy. Ito po yung ginawa ko sa aking tea upang magiging protektado po lagi sa araw-araw sa mga sakit. Ay superfoods dahil ito ay dumaan po sa mga medical studies ay napatunayan po na talagang napakagaling kumpara sa ibang mga herbs. So ito po yun. Una, cordyceps, boosts energy and stamina, enhances athletic performance, supports immune function, improves oxygen utilization. Kasunod ay reishi mushroom, strengthens immune system, reduces stress and anxiety, supports heart health, promotes better sleep. Sunod, barley grass, rich in vitamins and mineral, detoxifies the body, supports digestion, boosts energy naturally. Spirulina, complete plant-based protein, boosts immunity, detoxifies heavy metal, supports healthy cholesterol. Red ginseng, boosts energy and endurance, improves mental clarity, supports immune system, enhances blood circulation. Shilajit enhances vitality and stamina, supports brain and memory, promotes healthy aging, supports testosterone levels. Cacao, rich in antioxidant, enhances mood and reduces stress, supports heart health, improves blood flow. Extra virgin olive oil supports heart health, anti-inflammatory, rich in healthy fat antioxidant, promotes healthy skin. Almond seed, rich in vitamin E and magnesium, supports brain function, promotes healthy skin, supports heart health. Turmeric, powerful anti-inflammatory, antioxidant and detoxifying, supports joint and heart health, boosts immune function. Moringa, rich in vitamins, minerals and protein, supports immune system, helps regulate blood sugar, detoxifies and nourishes the body. Ito po sila. Napakagaling po lahat. Nakita po natin na puno po ng mga nutrients and minerals po ang aking tea. Yan po ay parang pagkain ko na rin dahil ako ay nakaka-4 niyan sa isang araw. So liban sa kumakain at nag-iinom nga nitong tea dahil mas masustansya pa ang aking tea kaysa pagkain. Tuloy po tayo sa ating subject matter na alam po natin na ang buhay ay mas mahalaga pa kaysa sa pera. Dahil nga wala naman po tayong mabiling buhay kahit mayroon po tayong 10 trilyon sa bangko. So ito pong technique o itong principle na sinabi nitong expert ay napaka-simple. Ngunit kailangan na magiging physically active ang isang requirement doon. Ibig sabihin, doon sa mga taong ayaw gumalaw ang katawan, nakaupo lamang maghapon at ayaw magbigay ng time upang mag-exercise, upang magpasinag ng araw, ay prone sa mga sakit.
Yun po ay lagan na po ang mga sakit. Nangunguna po yung sakit sa puso, mga cardiovascular disease, mga cancer, lalo na iba't ibang klaseng cancer, mayroong sa colon, mayroong sa breast cancer, mayroong leukemia, at mayroon ding mga simple lamang, ngunit karamihan, katulad ng diabetes, mga high blood pressure. Lagana po ngayon ang mga sakit. Ngayon, ang babata pa ngayon ang mga nagkakasakit. Ultimong dalaga pa lang, nagkaka-stroke na tulad nitong nasa video. So madaming nagtatanong sa akin, ano daw yung naramdaman ko bago ako ma-stroke? Ito yung kwento niyan. Sasagala ako that time. Sobrang init ng panahon. Nung nasa loob na kami ng simbahan, may pumipintig sa akin kung saan-saan sa mukha ko. Tinanong ko yung assistant ko, may pumipintig ba sa akin? Wala daw. Sabi ko, kakaiba na to. Dalhin mo na ako sa sasakyan. Nung nasa sasakyan na ako, sabi sa akin Mami Ninti, abi gutom yan. Sinubuan niya pa ako. Tapos nung nasa sasakyan na kami, ayan na, doon na nag-start. Nanginginig na ako, biglang nanigas yung katawan ko, yung dila ko umurong. Pinipilit ko magsalita, pero tumutulo na yung laway ko. Sobrang hirap maghanap ng ospital sa Hagonoy kasi baha. Baha siya that time, high tide, ayun. Tapos nung nasa ospital na ako, ilang beses ako nag-seizure, pero anong ginawa ang doktor? Kaya nilipat na ako sa Malolos. Total sa Malolos kami nakatira. Tapos yun, na-confine na ako. Tapos yun nga, na-mild-stroke ako, so sobrang hina ng aking katawan. Yung pagsasalita ko that time ay sobrang bagal, medyo bulol. Tapos, yung left side ko, sobrang hina. Lahat ng symptoms ng stroke ay nasa akin na that time. Tapos pagkakain ako, hindi ko alam na laging may food na naiiwan dito. So, sobrang lakas ko sa tissue kasi laging may kanin na nandito. Hindi ko siya nararamdaman. Hindi ko napipil yung left side ko. As in, wala ko nararamdaman sa left side ko. Halos yung left side kong kamay, hindi niya kayang magbuhat ng kutsara at tinidor. Pag may nahawakan ako na bote, pag-iinom, pwede siyang malaglag. As in, lahat ng hawakan ko, nalalaglag siya that time. Ganun siya kalala. Nakita po natin yung ang bata pa. Ang ganda, ngunit nagka-stroke na siya. Nagulat ako nung dadaanan ko itong kanyang video dahil ang bata pa, dahil ang akala ko ang mga karamihang mga na-stroke ay mga 50 plus o 60 plus dahil nga magiging barado na nga yung daluyan ng dugo. Ngunit nung nakita ko ito, kaya pinansin ko at ayan nga, kininto niya kung paano siya nagkakaroon ng stroke na sobrang bata pa niya. Ngayon, yan po ang babala sa atin na kung tayo ay pagbabaya, complacent po tayo sa ating mga galaw o sa ating mga kinakain, wala tayong value sa mga pagpatungkol sa mga healthy eating or healthy lifestyle, pwedeng hindi natin ma-reach ang goal, yung katulad ng sinabi ng expert na dapat kung gusto nating humaba ang buhay natin na makakarating tayo ng 90 o 100, kailangan, sabi niya, before 70 wala kang mga karamdaman o anumang sakit. Dahil kapag nadapuan po tayo ng sakit, bago mag-70, mahihirapan na po tayo. So yun po ang unang goal. Kailangan magiging physically active at nakaprogram talaga. Maging aware po tayo kung ano po dapat ang ating kakainin, ano po dapat ang ating pinipili na mga pagkain, o tayo ba ay bili na lang sa mga fast food, hindi na ba tayo nagluluto, or kailangan ba natin yan po ang mga bagay-bagay na ating pong isipin upang maging healthy po tayo. Kung gusto po nating humaba, simple lang po ang kanyang sinabi dahil yun nga, napakasimple lamang, don't drink, don't smoke, physically active at magiging healthy lifestyle at program. Kailangan po yung awareness talaga, dahil kung hindi kayo aware, kung mahilig kayo magbibili ng mga devoted dyan sa mga supermarket, sa mga stores, dahil hindi tayo aware na yung mga binibili natin ay puno po ng mga toxin, yung mga sobrang tatamis na yan, yung mga processed food, lahat po ng mga masasarap na pagkain, ay yan po ang nagbibigay po ng sakit. Doon po tayo madadali. Kaya dapat maging aware po tayo, mag-research po tayo, pangalagaan po natin ang ating kalusugan, dahil yung kalusugan, yan po ay mas mahalaga pa kaysa lahat ng bagay, dahil wala po tayong mabibili na pangdugtong po sa ating buhay. Yan po mga kababayan.